It is God's will, kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos, na sa tuwing tayo'y magsama-sama, sa tuwing tayo'y mga titipon, may kapangyarihan ang kanyang presence. Amen? There is power in the presence of the living God. Hallelujah. Naniwala ko ba tayo doon? Naniwala ko ba tayo narito ang ating Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak po. Hallelujah. Yan. Okay, ngayon po ay, yan. Handa na po ba tayo? Sabi ng iba, ay kanina pa, Pastor. Okay, handa na po ba tayo? Yan. Okay, gising na po ba tayo? Sino pong pinagpala? Taas mga kamay. Yan, di ba kayo ay? At sumigaw po tayo ng hallelujah. Amen. Okay, ang masaya ngayong araw na ito ay magbigay ng patutuo. Yan. Bahagi ng ating pagsamba ay ang pagbibigay ng pasasalamat. Amen? Lalo na yung mga nandito noong Friday. Yan. Alam ko, grabe nung ginawa ng Lord sa atin noong Friday na kinakatagpo tayo. God encountered us. Okay? We encountered Jesus. Ramdam mo ba ang yakap ni Jesus? Amen? Kakaiba ang yakap ng Panginoon. Amen? Hindi, ang sabi nga ng iba, sabi ng marami, Pastor, hindi ko po ma-describe. Pastor, walang sapat na salita na para ipagpasalamat ang naranasan ko. Grabe. Kamangha-mangha po talaga. Okay? Yung kamangha-mangha na yan, excited ba kayo na i-share sa iba na wala dito noong Friday? Para next year, sila naman ang nandito, kayo naman ang wala. Parang palit-palitan lang. E paano yung pag inabot na tayo ng rapture? Amen? Okay, sige po. Sino po ang una na makatanggap ng pagpapala na siyang magpapasalamat sa buhay at makapangyarihang Diyos? Amen? Yan. Ay, wala. Akala ko ba'y excited? Akala ko ba'y mag-aagawan ng microphone? Ayan. Sino po? Ay, wala. Sige, tawagin na po natin si Pastor Adonis. Okay, so walang nagpapasalamat. Okay, sige po. Next year na siguro yun. Ayan. Abangan po natin yan. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating speaker, Pastor Adonis Ato. Palakpakan po natin ang Diyos. Maraming salamat po, Pastor. Magandang umaga po mga kapatid. Gising po ba? Sinong inaantok? Bigyan ko 2 piso. Hallelujah. Ang araw po na ito ay araw ng pagkabuhay. Amen? Sino ba nabuhay? Sino po muling nabuhay? Jesus. Amen. Yung tagapagligtas po natin. Actually, mga kapatid, hindi po namatay si Jesus taon-taon. Sineselebrate natin yung muling pagkabuhay ni Jesus nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. 2 millennium years plus na nangyari. So, 2,000 plus years, naganap yung pagkapako ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi siya nanatili na nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Siya po'y muling nabuhay
Pagkatapos ng ilang araw, sa ikatlong araw ay nabuhay muli si Jesus. At ang sabi ng Biblia, sa araw ng linggo, muling nabuhay si Jesus. So, amen? Bakit po parang napakalungkot ng mga mukha natin? Parang hindi muling nabuhay si Jesus eh. Amen? Okay, hallelujah. Tayo po'y magsitayo mga kapatid. Tayo po'y sandaling manalangin. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Dahil siya ay muling nabuhay. Nabuhay siya muli para sa atin. Amen. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umaga pong ito. We celebrate, Lord God, your resurrection, Lord. Sineselebrate namin, Panginoon, ang iyong katagumpayan doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Sineselebrate namin, O Diyos, ang tagumpay, Panginoon. Ang tagumpay mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay tagumpay din ng iyong mga anak. Kaya Lord, sa umaga pong ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. At Lord, sa umaga pong ito, as we listen to your word, Lord God, ihanda mo po, O Diyos, ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Namintindihan namin ang mensahe mo, Lord God, sa bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang instrumento mo, Lord God, sa maghahayag ng mga salita mo, O Diyos. All for your glory, Lord God. Lahat para sa iyong papurihan. Walang ibang pangalan na may taas, kundi ang pangalan mo lamang ng Jesus. Ang siyang may taas sa aming kalagitnaan sa oras po na ito, O Diyos. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. We declare your presence. We declare your glory, Lord God, sa lugar, sa dako po ito, sa bulwagan pong ito, Panginoon. Ikaw ang mga una sa bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin na ririto, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa tayong pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. So, upo na po tayo mga kapatid. So, dahil linggo, Easter Sunday, linggo ng pagkabuhay, araw ng pagkabuhay muli ni Jesus. So, dapat po tayo ay magsaya. Dapat galak na galak po ba yung puso mga kapatid? Galak na galak po ba ang ating mga puso na malaman natin na si Jesus ay muling nabuhay? So, amen. So, naway nagtatatalon mga puso natin dahil ang ating tagapagligtas ay muling nabuhay. Amen. Hindi inaantok. Hindi buhay na buhay. Hallelujah. Sa umaga pong ito mga kapatid, ang ating pag-usapan dahil nga muling pagkabuhay ang ating celebration sa Sunday ito, sa linggo pong ito. Kaya nararapat lang na bigyan natin ng papuri, bigyan natin ng diba, yung kagalakan may kita palagi sa ating mga puso. Kasi pag ang kagalakan nag-uumapaw sa puso, nagre-reflect yan sa mukha eh. Yan, tingnan mo nga yung katabi mo. Nagre-reflect po ba? Amen. So, ang ngiti ng iyong kapatid ay ekspresyon niya ng kagalakan na nag-uumapaw sa kanyang puso dahil ang kanyang tagapagligtas ay muling nabuhay. Amen. So, ang pagkabuhay po ni Jesus dun sa Krus ng Kalbaryo. Last Friday po, dito po kami. Nag-7 palabras po kami dito sa church. Alam niyo ba yung 7 palabras? So, the 7 last words ni Jesus. So, bago siya mamatay doon sa Krus ng Kalbaryo. So, yun yung kaya andito kami nung Friday. Actually, mga kapatid, pag ang naririnig mo sa labas kasi, pag ang tao ay malungkot, sinasabihan, bakit napakalungkot mo? Bakit mukha kang Biyernes Santo? Bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Tama ba yun?
hindi po tama yun kasi bakit? Hindi tama dahil hindi nila naintindihan yung mensahe ng Biyernes Santo, mga kapatid. Kasi kung alam lang nila na ang mensahe ng Biyernes Santo ay kaligtasan yun ng bawat tao na maniniwala kay Kristo eh. On our behalf, imbis na tayo yung mapako doon sa krus ng Kalbaryo, mayroong umako para sa atin. Di ba? So, dapat ba tayong malungkot? Dapat nga, ang mukhang Biyernes Santo po, hindi malungkot. Ang mukhang Biyernes Santo ay laging masaya. Bakit? Masaya tayo dahil mayroong Jesus na umako sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung may taong umako sa problema mo, malungkot ka ba? Masaya, amen? Ganun po dapat yung laman ng puso natin. Nag-uumako dapat yung kagalakan. Lord, thank you so much dahil inako mo yung aking kasalanan. Inako mo yung parusa ko doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang mukhang Biyernes Santo ay hindi po mukhang malungkot. Ang mukhang Biyernes Santo po ay masaya. Galak na galak. Yan po dapat ang mukhang Biyernes Santo. Kaya mali po yung naririnig natin na pag malungkot ang isang tao ay mukhang Biyernes Santo. Hindi nila kasi naintindihan yung mensahe. Yung concern nila, dahil yun nga, nabayubay si Jesus, binugbog, yun yung naisip nila na pinahirapan si Jesus. Hindi nila naintindihan na yung ginawa ni Kristo ay para sa ating kaligtasan. Dahil wala tayong kakayanan. Sino mang tao ay walang kakayanan magligtas sa kanyang sarili. Kaya ginawa ni Kristo, ginawa ni Jesus, pinako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay upang mamatay. Pero mga kapatid, ang magandang balita, hindi po siya nanatiling namatay. Hindi po siya nanatiling patay doon sa krus ng Kalbaryo dahil pagkalipas ng 3 araw, ayon din sa kanyang mga salita, ay siya ay muling nabuhay. So dapat, ang mukha natin ay mukha ng pagdiriwang. Ang ekspresyon ng mga mukha ng mga tinubos ni Kristo ay happy. Masayang tunay. Mukhang nagdiriwang. Tingnan mo ulit yung kasabi mo. Mukha bang nagdiriwang? Palakpakan muna natin ang Panginoon natin. Amen. So, ang mensahe po ng muling pagkabuhay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung nagpatunay na ang kanyang mga sinabi, di ba? Yung sinabi niya, it is finished, di ba? Yung sa last word ni Jesus, yung sinabi niya, naganap na. Nung siya muling mabuhay, ito po yung confirmation, di ba? Nung nabuhay siya ng 3 araw, konfirmasyon yun sa kanyang katagumpayan na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. So dapat lang, ang mga anak niya ay galak na galak. Nagdiriwang. Tuwang-tuwa. Masayang masaya. Hallelujah. Sino pong naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay? Amen. Amen. Gusto kong makita yung mga kamay na hindi naniniwala na muling nabuhay si Jesus. Yung hindi naniniwala na muling nabuhay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Meron po kung naniniwala dito na hindi nabuhay si Jesus ulit? Wala. So, amen. Thank you so much, Lord. Dahil ang mga taong ito nandito sa bulwagan ay follower ni Jesus. Believer ni Jesus. Are we? Amen? Kaya, tinatanong ko po mga kapatid kasi ang mensahe doon sa krus ng Kalbaryo, dalawa po kasi yung nagpapakalat doon. Mayroong nagpapakalat na di umano, sabi ni Jesse Casuo, di umano! Na yung mga bantay doon sa libingan, nung magbalita sila sa mga pangulong pare doon sa ano na nawala yung katawan ni Jesus doon sa
sa libingan, binayaran nila yung mga bantay, di po ba? Binayaran nila yung mga bantay at sinasabihan na huwag niyo sabihin na muling nabuhay si Jesus, kundi ninakaw ang kanyang katawan ng kanyang mga disipulo para sabihin na nabuhay muli. Pero yun pala, ninakaw. Yun yung balita eh. Binayaran yung mga bantay doon sa ano. Pero, ang mga disciples ni Jesus ay napatunayan talaga nila na muling nabuhay si Jesus. Bakit? Nakita nila? Nakita ba nila si Jesus? Amen. Nakita po nila kasi si Jesus. So, eyewitness po. Hindi lang si Kasuko yung nagbabalita. Na di umano, pero eyewitness din talaga na i-dokumento. Di ba? Sa GMA din yun, di ba? Hallelujah. So, may eyewitness na talaga doon. Dati pa. Bago pa yun. So, na-dokumento po, nakita mismo ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Unang-una sila, Mary Magdalene, si Maria Magdalena, at saka yung isang Maria. Kasi dalawa silang Maria na pumunta dun sa ano eh, sa libingan. So, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay ito po'y nagpapatunay na ang ating pananampalataya ay tunay. Pinapatunayan po ng muling pagkabuhay ni Jesus na siya ay hindi lang tao, kundi Diyos. Amen? Yun po yung nagpapatunay. Kasi kung siya tao lang, paano ililigtas ng tao ang sangkatauhan? Diba? Kung si Jesus naman ay Diyos lang, paano siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo kung siya ay Diyos? Diba? Dalawa yun eh. Si Jesus po ay 100% tao, 100% Diyos. So dual yun. Hindi po dual citizen si Jesus. Dual yun po ang si Jesus. So 100% man, 100% God. Ang kanyang pagkatao ay yun yung inalay niya doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Kasi imposibleng mamatay ang Diyos. Amen? Kaya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagkatao ni Jesus. Yun yung inalay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kasi napaka-imposible na mamatay ang Diyos. Kaya ang pagka-Diyos ni Jesus nung mabuhay siya muli, doon natin nakikita na patunay yon na si Kristo ay Diyos. Hindi lang siya tao, mga kapatid. Hindi siya tao lang. Marami kasi nagtuturo na si Jesus ay tao lang. Kaya din nila pinaniwalaan na si Jesus ay Diyos. Naniwala po ba tayo si Jesus ay Diyos? Kaya nga siya nabuhay muli. Maraming mga tao, maraming nagtuturo. Maraming grupo nagtuturo na si Jesus ay tao lang. So kung si Jesus ay tao lang, paano siya ililigtas si Jesus? Amen? Ang Diyos lang ang kayang maligtas ng sangkatauhan. Kaya, sa umaga po ito, mali po yung paniniwala na si Jesus ay tao lang. Hindi siya tao lang. Siya ay tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya yun po yung pinaniwalaan natin at sinasabi din ng Biblia at siyang pinanampalatayanan natin. Kaya, ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay ay yun yung patunay ng ating pananampalataya kay Kristo ay tama, totoo, walang halong biro, walang halong chemical, purong natural. Amen? So, yun po yung mensahe ng resurrection ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan po noon na ang kanyang mga tagasunod, are we followers of Jesus Christ? Tayo po ba ay mananampalataya ni Kristo? Amen.
So, ang mga mananampalataya ni Kristo, nung muling mabuhay si Jesus, ito po yung patunay na totoong tagumpay. Saan? Saan tayo nagtagumpay? Nagtagumpay. Ang katagumpayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay katagumpayan din po natin sa ating saan tayo nagtatagumpay. Magtatagumpay tayo sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na tayo'y mamumuhay na may kapangyarihan na para labanan ang kasalanan dahil ang kasalanan ay napagtagumpayan na ni Jesus kung sa krus ng Kalbaryo. Yun po, yun kaya muli siyang nabuhay. Amen? Para sa atin po yun mga kapatid. Kaya, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus ay para sa ating mga mananampalataya sa Kanya na tayo'y nagtagumpay. Nagtagumpay tayo sa gawa ng kaaway. Katagumpayan yun na ang diablo ay wala na siyang hold sa atin. Wala na siyang, di ba, yung wala siyang kahit katiting. Wala siyang katiting na pag-aari na sa atin. Dahil tayo yung tinubos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang katagumpayan pala ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo nung muli siyang mabuhay ay kapangyarihan. Anong kapangyarihan nung muling pagkabuhay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Now we have the power over the works of Satan in our lives. Yun po yung isa sa mensahe ng katagumpayan ng muling pagkabuhay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa ay mayroon tayong power na mamuhay sa buhay na ibinigay ni Kristo para sa atin. Yung salvation na binigay ni Jesus sa atin ay talagang maipamumuhay natin na hindi na tayo yung dating pagkatao natin ay namumuhay sa kasalanan na nakababad sa lusak. Di ba? Yung dating pasaway, yung dating pasaway sa lipunan ay iniligtas ni Jesus. At tayo ay nagkaroon ng power na ipamuhay yung bagong buhay na ibinigay ni Jesus sa atin. Yun yung katagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, gaano ba ka-importante ang mabuhay muli ang Panginoon? Gaano ba ka-importante na mabuhay muli si Jesus? Bakit napakahalaga ang mabuhay muli ng Panginoong Jesus? Ayun po yung katanungan sa umaga kong ito mga kapatid. Ang sagot po mga kapatid ay matatagpuan sa unang Korinto 15:17. Basahin ko sa Tagalog. Sabi doon ng 1 Corinthians 15:17 na at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nanatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So kung hindi daw nabuhay muli si Jesus, tayo'y nanatili pa sa ating mga kasalanan. Di ba? Walang katuturan ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Jesus. Verse 18. Hindi lamang iyan. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. So, ibig sabihin, kung hindi muling nabuhay si Jesus, yung mga namatay na, yung nawala na nanampalataya kay Jesus, ay pahamak na yun, impyerno na yung mga taong yun. Kung hindi muling nabuhay si Jesus. Kaya ganun ka-importante na mabuhay muli si Jesus. At yan yung sineselebrate natin sa umaga pong ito, mga kapatid. Amen? Yes. Tanong ko ulit,
Sino pong naniniwala na muling nabuhay si Jesus? Sino pong hindi? So wala po. Kaya, yun po yung tinatanong ko mga kapatid. So yun po yung introduction po natin sa umaga pong ito. Introduction lang po yun mga kapatid na yung katanungan natin. So nasa introduction pa po lang po tayo mga kapatid. Hallelujah. So, ang mensahe po sa umaga pong ito, ito na. Malit na siya. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 28. Mateo 28, verse 1 to 10. Naalala natin mga po ito. Matthew 28, verse 1 hanggang 10. Pwede sa inay, di ba? Okay. Amen. So, tingnan po natin ating screen. Basahin po natin mga kapatid. Matthew 28 verse 1 hanggang 10. Basahin po natin. Verse 1. After the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Verse 2. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Verse 3. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. So yung mga bantay doon sa libingan ay bumulagta na parang patay. Diba? Yun yung sinabi doon. Okay, next. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." So, inayayahan niya yung dalawang babae, si Maria Magdalena at yung isang Mary, na puntahan yung loob ng libingan na para mapatunayan nila na wala na nga rin si Jesus. Dahil siya ngayon muli nang nabuhay. Verse 7. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Verse 8. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Verse 9. Suddenly, Jesus met them. So, bigla na lang na-encounter si Jesus. Nila Maria Magdalena at saka yung isang Maria. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Sila nagpatira pa, nakahawak sa kanyang paa. Maria Magdalena at saka yung isang Mary. Verse 10. And then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. There they will see me." So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa umaga pong ito mga kapatid, ito po yung ating life application. Ito po yung, ang tema po natin sa umaga pong ito ay, ano ba, what should be our response to Christ's resurrection? Ano ba dapat ang response natin sa muling pagkabuhay ni Jesus? So, dito po matutunghayan natin kung anong initial response ng dalawang babae na pumunta doon sa libingan. Dito natin
makikita kung ano ang kanilang initial response. Di ba ba? Nung malaman nila na si Jesus ay muling nabuhay. Gaano ka ba ka-excited pag sabihan ka ni Pastor na kakain tayo ng Vikings bukas? Saya. Ha? Sino may alam ng Vikings dito? Ani. Gaano ka kaya magiging masaya kung malaman mo na ililibre tayo ni Pastor sa Vikings Super bukas? saya. Diba? Sobrang saya. Sobrang excited, di ba? Pagsabihin ni Pastor, at 10 a.m. pupunta tayo sa MOA magpa-Vikings tayo. At 10 a.m. Anong oras ka magigising nun? Dahil sobrang excitement mo. Ha? 5. Alauna ng madaling araw, baka nagayak ka na eh. Di ba? Ayokong mahuli doon sa kailangan yung sasakyan, andun ako, mauna nakaupo doon sa sasakyan, papuntang MOA. Kasi magpa-Vikings yan. Amen? Vikings na yun eh. 1,000 plus per head yun mga kapatid. Andi, magpakasawa ka doon ng kain ng anumang karne, anumang mga juice na gusto mo, anumang mga ice cream, meron. Napakaraming dessert, napakaraming uri ng pagkain, mga clams, mga sugpo, hipon, baka, mamoy, manok. Lahat ando na. Diba? So, talagang excited na excited siguro ang mga taong yun. At yung mga nagme-maintenance, siguro gabi pa lang ihanda na nila yung maintenance sa bag nila. Kasi, kakain daw bukas. Kailangan dalhin ko tong panglaban ko baka, di ba? Kasi tag-init kayo eh. Ganon ka ka-excited, di ba ba? Pagkain lang yun mga kapatid. How much more kung malaman mo ang iyong tagapagligtas ay nabuhay muli. Di ba? Di ko ma-imagine yung paglalakad ni Mary, yung dalawang Maria, nung malaman, makita nila yung na-roll out na yung, di ba, yung na-roll back yung pinto o yung bato na nakatakip doon sa libingan. Di ko ma-imagine nung makita nila na wala na nga yun si Jesus doon sa loob. So, ibig sabihin na buhay nga muli si Jesus. So, nung umalis sila doon, kasi sinabihan sila ng anghel na puntahan mo ang kanyang mga disipulo para ibalita na siya muling nabuhay. Siguro habang naglalakad yung dalawang Maria, nagtatalon, nagsasayaw, di ba, kumakanta. Di ba, ganun yung napipicture out ko sa kanila dahil napaka-excited nila kasi, di ba, na pumunta sila agad doon sa mga disipulo ni Jesus para ibalita na si Jesus niya ay muling nabuhay. Tanong ko sa iyo ngayon, gaano ka ka-excited? Amen, hallelujah. Kasi excited nga tayo kanina na kakain ka ng Vikings bukas. Diba? So what should be our response? Ano ba ang initial na response ng mga tao o yung mga disipulo ni Jesus na malaman nila na ang kanilang tagapagligtas ay nabuhay muli? Una, hallelujah. They were filled with joy. Yun yung initial nila na reaction, yung response nila, nung malaman nila na nabuhay ang kanilang tagapagligtas, nabuhay muli ang kanilang tagapagligtas, ay they were filled with joy. Kagalakan na hindi matumbasan ng anumang Vikings, ng anumang ng halaga na mayroon ang mundong ito.
Yun yung kagalakan na nag-uumapaw sa mga puso ng mga alagad ni Kristo nung malaman nila na ang kanilang tagapagligtas ay nabuhay muli. Hallelujah! Kaya, ganun sila ka excited. Ganun sila ka yung siguro napaka-enthusiastic nila habang naglalakad. Nakikita kahit walang tao, dalawa lang naman sila kung sinasabi ng Biblia habang naglalakad, tumatawa, nagsasaya, nagtatalon habang patakbo pumunta doon sa mga alagad ni Jesus para ibalita na ang kanilang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Hallelujah. Dapat po ba tayo maging excited? Dapat po ba tayo maging excited? Dapat po bang mapuno tayo ng kagalakan dahil alam natin na ang ating tagapagligtas ay nabuhay muli? Amen. Napaka-importante po yung mga kapatid. Dahil ang katagumpayan nga ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay katagumpayan ng kanyang mananampalataya. Katagumpayan ng tagasunod ni Jesus. Yung katagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Anong kasunod ng response nila nung nalaman nilang si Jesus ay muling nabuhay? Ano kayong una kanina? They were filled Joy. with joy. Pangalawa, nung makita nila si Jesus, nung na-encounter nila si Jesus, doon sa kalsada habang papunta sila doon para puntahan yung mga alagad ni Jesus para ibalita na si Jesus nga ay muling nabuhay. Nakasalubong, nakita nila si Jesus, na-encounter nila si Jesus doon mismo sa kalsada. Na hindi lang, kasi ang naanohan nila doon sa libingan ay wala na doon si Jesus eh. So excited na sila doon, malami lang nabuhay muli si Jesus. Pero mas, nung makita nila si Jesus, anong ginawa nila? Sila'y, verse 9, sila'y nagpatira pa, humawak sa kanyang paa at sumamba. Yun yung initial reaction o response ng mga tagasunod ni Jesus. Na sila'y nagpatira pa, sila'y lumuhod, nagpatira pa doon sa paanan ni Jesus habang nakahawak. Sila'y nagsumamba kay Jesus. Amen po ba? Yes. Nararapat lang po ba na ang kanyang mga anak ay magpatira pa at sumamba sa kanya? Magpakumbaba, mag-bow down in reverence para sumamba kay Jesus. Yun yung ginawa nila. Hindi to nagpakumbaba na yung, di ba, yung nangyari doon sa yung dalawang makasalanan na napako din doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? Yung isa ay inamin niya, nagpakumbaba siya. Inamin niya na siya makasalanan at siya humingi na tawad kay Jesus eh. Sinabi niya nga, Panginoon, nalalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyong paraiso. Pakumbaba yun ang kanyang pag-amin na siya ay makasalanan. Ito mga kapatid, nagpakumbaba sila para sumamba in reverence kay Jesus bilang Diyos na tagapagligtas nila. Amen? Yun po yung initial response. Dapat na mga tagasunod ni Jesus na malaman nila na ang kanilang tagapagligtas ay muling nabuhay. Na ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians na binasa natin kanina, dahil kung hindi muling nabuhay si Jesus, ang pananampalataya na ng mga taong namatay na o tayong mga buhay pa ay walang kwenta. Futile nakalagay doon sa English. Walang kwenta, walang silbi ang pananampalataya natin kung hindi muling nabuhay si Jesus.
So narapat lang mga kapatid na ang response natin sa resurrection ni Jesus ay tayo'y magpatira pa at sumamba kay Jesus, kay Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas natin. Yun yung response ni Mary Magdalene sa kayo isang Mary nung ma-encounter nila si Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, si Jesus ay hindi tao lang. Amen? Siya ay tagapagligtas Diyos at tagapagligtas natin. Narapat lang na siya ay ating purihin at sambahin. Tayo magpatira pa sa pagsamba and reverence kay Jesus. Pangatlo, ano nga yung unang response? They were filled with joy. Pangalawa, they bowed down and worship Jesus. Yun yung response ng tagasunod ni Jesus. Yung mga mananampalataya kay Jesus. Pangatlo, nung malaman nila na si Jesus nga ay na-encounter nila, di ba? Nakita nga nila sa kalsada eh. Hindi lang basta na nakita nila yung libingan na wala na si Jesus doon. Na-encounter nila mismo sa kalsada. At sila'y sinabihan ni Jesus na go and tell others. Humayo at sabihan ang lahat ng kanyang mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay at pinapapunta nga sila doon sa Galilea para doon nila makita lahat ng mga alagad ni Jesus. Doon sa Galilea makikita nila si Jesus na si Jesus nga ay totoong muling nabuhay. Ang binasa natin kanina, yung sa 1 Corinthians 15, ay mayroon nga kasing argumento doon na si Jesus nga ay hindi nabuhay muli. Yan yung pinapaliwanag ni Apostol Paul doon sa taga-Corinto na si Jesus nga ay muling nabuhay. Kasi ang kumakalat doon sa Israel ay yung pinapakalat nga ng mga bantay na ninakaw si Jesus, yung katawan ni Jesus, ninakaw ng kanyang mga disipulo. At hanggang ngayon, yun pa rin yung pinapaniwalaan ng marami ng mga Israelita na si Jesus ay hindi nabuhay muli, ninakaw ang kanyang katawan. Yun yung kumakalat hanggang ngayon kasi nakasaad sa Biblia na ang katawan nga ni Jesus ay ninakaw ng kanyang mga disipulo at sinasabing siya ay muling nabuhay. Kasi binayaran. So, bayaran talaga panahon pa ni Jesus. Mayroon ng nagkakabayaran talaga doon para sabihin yung hindi tama. Ibabalita yung hindi tama. So, nangyayari talaga nung araw pa. Pero mapalad tayo mga kapatid dahil tayo yung naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Are we? Naniwala ba tayo muling nabuhay si Jesus? Amen. So, dapat ang ating puso ay lumulukso, lumulundag sa tuwa. Dahil ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas ay muling nabuhay. At sa pangatlong response nung mga alagad niya ay they go and tell others. Sa verse 10. Na sinabihan sila na do not be afraid. Huwag kayong matakot. Go and tell others. Kasi nung time na namatay si Jesus, nung mapako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga alagad ay nagtatago na. Nagtatago na sila kasi natatakot sila sa mga buhay nila na sila din pa ay pagpapatayin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila na huwag kayong matakot.
sasabihan mo ang aking mga alagad, ang ibang mga alagad, na anong ginawa nila ni Mary? Humayo ba sila at nagsabi? Sinabihan ng mga alagad niya? Amen. Binalitaan nila ang kanilang ang mga alagad ni Jesus na si Jesus nga ay muling nabuhay. At kung babasahin natin sa nagpakita talaga si Jesus. Diba? Sino nga ba yung disipulo ni Jesus na nagsabi na pag hindi ko makita at may suot ang aking mga daliri sa kanyang mga sugat sa kamay, ay hindi ako maniniwala na siya ay muling nabuhay? Sino yan? Si Mang Tomas ba yun? Ay, si Tomas lang. Akala ko si Mang Tomas. Tomas. Si Tomas. Si Thomas. Tomas. At talagang ipinasok ang kanyang mga daliri doon sa kamay ni Jesus. At sa kanyang kabutas ng kanyang kamay. At doon siya nagpatira pa, O Lord, ikaw nga. Ay sumamba sila. So nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. So mali yung pinapakalat yung mga bantay doon sa libingan. Dahil nabayaran nga yun eh. So may kurakot ba talaga? Pero nung araw, ang mga kurakot wala sa kongreso talaga sa Senado. Nasa simbahan. Kasi ang nagbayad doon sa mga bantay ng libingan ay mga pangulong pare. Sila yung nagbayad para para ipakalat nila na hindi nabuhay muli si Jesus, tinakaw ang kanyang katawan. So mapalad ang mga taong naniniwala. Mapalad ang mga tao na naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil totoo, genuine ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kaligtasan. Amen. Hindi po nanatili si Jesus na nakapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi po taon-taon na mamatay si Jesus. Ginawa niya lang po yun once and for all. Isang beses at para sa lahat. Ang kasalanan natin past at ang kasalanan natin future ay kasama na ginako ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. So, dapat po ba tayong magalak? Amen. Dapat po ba tayong matuwa, masaya, na ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos na tagapagligtas ay muling nabuhay? Amen. Dapat po mga kapatid, ang initial response o yung response natin bilang mga alagad ni Jesus ay una, we must be filled with joy. Dapat puno ng kagalakan ang iyong puso dahil ikaw ay totoong niligtas ni Jesus. Ang kaligtasan mga kapatid ay hindi kayang bayaran ng sino mang pinakamayaman sa mundong ito. Ang kaligtasan ay hindi pwedeng hulog-hulugan piso-piso araw-araw para pag dating ng araw mayroon ka ng kaligtasan. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi kung pwede lang hulog-hulugan ng piso, baka gagawin kong 5 piso araw-araw para mas mapadali yung kaligtasan. Ang kaligtasan na natamo ng mga alagad o tagasunod kay Kristo ay walang katumbas na halaga. Amen? May katumbas ba na halaga? May katumbas ba yung buhay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na kanyang inalay para sa atin? Wala. Ano mang yaman, kahit itong buong mundo na ito, ibinta natin para bayaran yung kaligtasan. Hindi kayang bayaran. Kaya ganun ka ganda, ganun katindi ang kaligtasan na natamo natin na ginawa ni Jesus na siya'y muling mabuhay doon sa krus ng Kalbaryo. At yan yung mensahe
Yan yung mensahe ng mabuting balita. So, ang mabuting balita po ni Jesus na siya ay, di ba? Siya ay namatay, muling nabuhay. Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Siya ay umakyat sa langit. At siya ay muling babalik para kunin ang kanyang mga alagad. Amen? So, yun yung buhay na pag-asa na inaantay natin. So, ngayon, habang nalalapit na ang pagbabalik ni Jesus, nararapat lang mga kapatid na tayo'y magalak. Dapat galak tayo na magsabi sa iba na ang ating tagapagligtas ay muling nabuhay. Amen? Ang sinabi ni Jesus doon sa kanyang mga alagad sa verse 10 na, "Go and tell my brothers to go to Galilee." So, pumunta sila, kumayo sila at sinabi na. Dito ako magtapos mga kapatid. In Matthew 28 verse 19 and 20, yung 28, 19 sa 20, kasama pa po yan doon sa resurrection ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ito po yung pinakahabilin ni Jesus. Nung siya'y muling mabuhay, bago siya umakyat sa langit, nakita po ba ng kanyang mga alagad na si Jesus ay umakyat sa langit? Nakita po, sinabi po ng Biblia. Nakatala po yan sa Biblia. Na habang sinabi ni Jesus, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Yan yung sinabi niya. Go and make disciples. Nung muling mabuhay si Jesus, hindi lang dapat tayo magalak. Hindi lang tayo basta matutuwa, may kagalakan na tayo, may kaligtasan. Hindi lang tayo basta sasamba at magpatira pa dahil siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Bagkus, ang mensahe ni Jesus nung siya'y mabuhay muli, ito ang sinabi niya, "Go and make disciples." Nung malaman mo na ang kaligtasan mo ay tunay, nung malaman ng mga alagad niya na si Jesus ay muling nabuhay, ito yung inatas. Ito yung inatas ni Jesus bago sa umakyat sa langit. Nung mabuhay siya muli, ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." So dapat mga kapatid, hindi lang tayo mananatili doon na magalak tayo dahil ang ating maniligtas o ang ating tagapagligtas ay nabuhay muli. Hindi lang dapat tayo ay sumamba in reverence and worship Jesus. Bagkus, tayo po ay humayo at go and make disciples of all nations. Sa buong bansa and the uttermost part of the earth. Yan yung sinabi. Pero ganito na lang natin gagawin mga kapatid. Go to all nations. Go to your whole family. Sa buong pamamahay mo, sabihin natin mag-disciple tayo sa ating pamamahay, sa ating pamilya of all nations. Tatawid tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, at sa buong komunidad. Ibabalita natin na si Jesus ay muling nabuhay at siya ay totoong Diyos at tagapagligtas natin. At walang ibang makapagligtas dinuman kundi si Jesus lamang. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. So, sa umaga po ito mga kapatid, tayo po tumayo at tayo po manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa katagumpayan na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Yung sinabi mo, Panginoon, na it is finished.
nung mabuhay ka, sa ikatlong araw ay it is finished indeed, Lord God. Ito po'y totoong-totoo at confirmation, Lord God, na tunay, wagas ang iyong pag-ibig sa aming Panginoon. Kaya Lord, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na tinitingnan mo Panginoon ang aming mga puso. Nakikita mo Panginoon ang kalalagayan ng bawat isa sa aming Panginoon. And Lord, nakikita mo o Diyos yung kapasidad, yung kakayanan ng bawat isa sa aming Panginoon na apart from you Lord, we are nothing. Inaamin namin yan Panginoon na hiwalay sa iyo o Diyos ay wala kaming magagawa. Kaya sa umaga pong ito, kami po'y nagpakumbaba, kami po'y may kagalakan na sasabihin Panginoon. Kami po'y lubos na ikitiwala sa inyo Panginoon dahil kung wala ka sa buhay namin, wala rin tayo magagawa. Kaya nararapat Lord na ipagkatiwala namin o Diyos ang aming mga buhay sa inyo Panginoon. At ipamalita namin ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng iyong muling pagkabuhay, ang mensahe ng iyong mga salita, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay paparating namin sa aming pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming buong komunidad, Lord God, sa aming barangay, Lord, sa aming trabaho, Diyos, ipapamalita namin, Panginoon, gaya ng initial response ng mga alagad mo, Panginoon, kung sila ay nung malaman nila na ikaw ay Panginoon. Kaya, Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa biyaya mo, Diyos, sa bawat isa. Kaya binuburi ka namin, pinapasalamatan ka namin. Nararapat lang mo, Diyos, na ikay aming sambahin. Nararapat lang, Panginoon Jesus, na ikay aming papurihan. Dahil sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo na kami dapat yung mapako, mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, pero ikaw ang umako, Panginoon, para sa amin. Kaya, Lord, nakikita mo ang kagalakan ng aming puso. Kung gaano kami kagalang, kung gaano kami nagpapasalamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil kung hindi mo ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, wala kaming kaligtasan. Kapahamakan ang abutin namin kung hindi mo ginawa yun para sa amin. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa tanging pangalan mo lamang yun. Yan tayo po'y makaupo, mga kapatid. So, purihin ang Diyos sa mensahe ng muling pagkabuhay. Yan. Meron po akong i-compara, no? I-compare po natin. Anong, di ba po sa sanlibot, buong sanlibutan, may alam po ba tayo na ibang relihiyon? Iba-ibang relihiyon? Hello? Anong alam nating relihiyon? Huwag na lang banggitin. Huwag na lang banggitin kasi live. Yan. Sa isip lang. Okay. Yung Islam, sino po ang founder? Di ba may mga founder yan? Anong kaibahan ng pananampalataya ng mga Kristiyano? Sino itong Kristiyano? Taas mga kamay. Yan. Tayo ay Kristiyano. So yung iba, halimbawa, yung Buddha, naniniwala, yung world religion, huwag lang dito sa Pilipinas. Pag sinabing world religion, yung relihiyon sa buong mundo na kilala. Halimbawa, Muslim. yung Buddha. Alam niyo ba sino ang yung Buddha? Yung Chinese. Diyos ng Chinese? Chinese. Okay. Buddhism, ang tawag sa kanila, pag ang kanila, they worship Buddha, ay mga Buddhism. Okay. Sino po ang founder nila? Si Buddha. Okay.
Ang kanilang founder namatay. Hello? Dito muna tayo, huwag muna tayo magkuri-kuri. Social. Okay. Huwag muna tayo magkuri-kuri. Okay. And then, hindi pa tayo tapos. Okay. Ang founder ng Buddhism namatay. Pero, hindi nabuhay. Okay. Founder ng Hindu. Yung Hinduism. Confucius. Ang pangalan. Confucius. Namatay. Di nabuhay, patay. Hindi nabuhay. Ang founder ng Jehovah's Witness, Patay. si Russell Tassel. Namatay din. Pero, hindi nabuhay. Founder ng Mormons. Sinong founder? Joseph Smith sa Utah. Okay. Namatay din. Pero, hindi nabuhay. Magbanggit ka ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Ang kanilang mga founder namatay. Pero never nabuhay magmuli. Now, Christianity. Pag sinabi natin Christian, from the name Christ. Di ba? Kapag follower ka, fans ka ni Nora Honor, anong tawag sa mga fans ni Nora Honor? Kapag kay Vilma, kapag kay Rene Riquistas yan. Parang anestesian yan. Kapag fans ka ni Sharon, mga Sharon yan. Nung aming kapanahunan, nagkaidaran ko yan si Sharon. Matanda siya sa akin. Kasi high school ako, Sharon na yun. Okay. Ang mga Sharon ay follower ni Sharon, fans ni Sharon. Alam mo, nung sikat si Sharon, ang mga babae noon ay ang kanilang mga buhok, ginagaya din si Sharon. Pag nakatalikod, akaroon ang daming Sharon. Yung mga bang na palubo-lubo dito, yung mga klasiko nung high school, parang ang daming Sharon Pero pag humarap, pag nakatalikod, Sharon. Pag humarap, si Sharon. Okay. Pero, ang iba't ibang relihiyon ay, agad tayong mga Christian, kasi follower ni Christ, ang tawag sa atin ay Christian. Sino dito follower ni Christ? Sinong naniwala ni Christ? Kaya ating ipinagmamalaki sa buong mundo na kahit kanino, hindi natin ikinakahiya at bagkus ating ipagmamalaki dahil very unique ang kung sabihin man nilang ang relihiyon ng mga ay anong religion mo? Fill up ka ng biodata. Anong ilagay mo? Anong religion? Religion. Anong ilagay? Christian. Di ba? Christian. Okay. Ang iba, Christian ka? Ay, hindi po. Na-attend lang ako minsan. Di ba? Na-invita lang kasi ako. Yung kamag-anak, yung ganon. Pero alam niyo mga kapatid, proud ka dapat kung ikaw ay Christian. Follower ka ni Christ. Bakit? Tayo lang sa buong mundo na merong founder na namatay, pero sa pangatlong araw, siya'y nabuhay. Tayo lang ang may founder na buhay.
At hanggang ngayon, siya ay buhay. Kaya nga, buhay, buhay, buhay magpaman. Si Jesus ay buhay. Okay. Ang kwento na kinuwento ni Pastor Adonis ngayon, hindi lamang po yung kwento ng history. Di ba parang magbabasa tayo ng kwento sa Bible, sa ibang libro, history po yun. Di ba? This is the Bible history. The history of Jesus. Alam niyo po sa Bible school, ang tawag po namin sa subject about Jesus Christ, ang tawag po doon is Christology. Christology. Sabihin natin, Christology. Pag logy, ang English po yan ay study. Christo is Christ. Study about Christ. Kaya, Christology. Okay. Isang taon po yung subject na yun. Ang pinag-usapan lang namin is about Jesus Christ. Nung hindi pa siya ipinanganak, nandyan na siya. Wala pa si Mary, andyan na si Jesus. Nasundan po natin? Nandyan na si Jesus. Wala pa si Mary. Nandun na. Kasi siya ay Diyos. Sino bang nauna kay Diyos? Sa Diyos at saka si Mary. O sino nauna kay Mary at saka kay... Sino nauna, ang Diyos o si Mary? Si Jesus ba ay Diyos? Ha? Naniwala kay si Jesus ay Diyos? Kung si Jesus ay Diyos, sinong nauna sa Diyos at saka si Mary? Kaya yung sinasabi nilang, anong nauna, manok o itlog? Siyempre, manok. Sabi na, manok. Saan ba galing ang manok? Sa itlog. Saan ba galing ang itlog? Sa manok. Saan galing ang manok? Sa itlog. Parang nalagikot-ikot. Ano ba talagang nauna? Natawa si Vince. Nasundan niyo po? Okay, ngayon, tayo lang ang may founder na nabuhay magmuli. Okay. Ngayon alam ko na, pag nag-exam tayo ngayon, makakasagot kaya tayo? Amen. Sa buong mundo, question. Sa buong mundo, ano lang pananampalataya na may founder na namatay pero nabuhay? Sino makasagot? Amen. O, sino makasagot? Taas kamay. Taas na. Ano lang religion na may founder na namatay pero nabuhay? Christian. Kasagot kayo tayo pag-exam? Sinong makakasagot? Taas kamay. O, perfect. Diba? Pag mag-board exam tayo, perfect tayo. Paano kung ang makapasok sa langit, yung makakasagot lang? Pag hindi ka makasagot, balik, hindi mo alam ang sagot. May ganon ba? Okay. Ngayon mga kapatid, ano naman ngayon kung nabuhay siya magmuli? Natanong niyo ba yun? Ano ngayon kung nabuhay si Jesus magmuli? Anong connect? Ano ang dating sa akin? Anong mangyayari sa akin? Ano ngayon kung nabuhay siya? Siya yun eh. Diyos yun eh. Ano ang effect dito sa akin? Sa iyo? Ano ang effect sa iyo? Sino pong makasagot? Mag-Bible study tayo para hindi kayo makatulog. Kasi sayang ang topic na to na hindi nyo ano ang dating sa iyo. Ano ang epekto kung si Jesus ay nabuhay magmuli? Ha? Masaya lang. Pwede natin masaya. Mamasyal tayo mamaya. Masaya tayo. Mag-swimming tayo. O masaya. Pupunta tayo sa
Luneta, masaya. Magdala tayo ng pagkain, picnic. Pumunta din ng Tagaytay, kahit tayo ng Bulalo. Mamasyal tayo sa Hong Kong, masaya. Masaya lang. Hindi mapahamak. Ha? O nakaligtas, namatay si Jesus para sa ating kaligtasan. Alam niyo po, yung celebrate natin napako si Jesus sa cross. Namatay siya para sa ating kasalanan. Alam niyo po, kung hindi siya nabuhay magmuli, yung kamatayan sa cross, kulang. Kulang. Nasundan niyo po? Kasi ang kamatayan ni Jesus sa cross, kung namatay lang, hindi po siya kumpletong kaligtasan. Nasundan niyo po? Hindi siya kumpletong kaligtasan. Bakit? Si Jesus, simbolo, una-una na namatay at mabuhay magmuli. Ibig sabihin, ikaw at ako, kapag nanampalataya ka kay Kristo, mamatay ka man, pero mabuhay kang magmuli. Pero hindi sa pangatlong araw. Baka magbibilang ka rin na Million. namatay ka. Uy, Kristiyano yan. Di ba si Jesus, 3 days after nabuhay magmuli, huwag niyong ilibing. Nasaan tayo? Okay. Aba, Ginoong, pagdasalan siya. O mabuhay yan, huwag niyong hayaan niyo lang. Naku, 1 linggo na. Ang mga nagdasal. Kasi mabaho na. 1 buwan. Wala, hindi pa nabuhay magmuli. Nasundan niyo po? Si Jesus, sa pangatlong araw, nabuhay magmuli. Tayo, hello, makinig mabuti. Ang epekto nito, kung nanampalataya kay Kristo, kaya hindi po tayo matatakot mamatay. Kasi pag namatay ka, pag namatay ang born-again Christian, sigurado ka na mabuhay kang magmuli pagdating ng rapture. Bubuhayin kang magmuli. Kaya kapag may Kristiyano tayong kamag-anak na namatay, kaya yung iba, hindi masyadong umiiyak. Hindi ka masyadong nalulungkot. Kasi may pag-asa tayo na muling mabubuhay ang born again. Ito, mga born again, tas mga kamay. Kapag born again Christian ka, bakit ano bang born again? Hindi po yan religion. Ang born again, hindi po religion. Sabi, anong religion mo? Anong simbahan nyo? Ay, born again yan. Born again ka? Ang born again, hindi po yan religion. Yan ay personal relasyon. Relasyon yan kay Kristo. Kapag tinanggap mo si Jesus, born again ka. Kahit Katoliko ka, kahit Muslim ka, kahit anuman ang religion mo, basta tinatanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, born again ka. Amen? Amen. Naintindihan po natin. Amen. Pwede ba ang Katoliko tumanggap kay Jesus? Yes! Walang pinipilit na religion. Basta tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na dugtong ang relasyon mo sa Diyos. Okay, ngayon, ang born again ba ay mamamatay? Yes. Hello? Nakakita na ba kayo ng born again na namatay? Yes. Anong itsura? Patay. Pogi? Anong kaibahan sa born again na namatay at saka hindi? Parehas lang na nigas. Parehas lang na ang born again ba ang itsura ng born again? May smile? Ay, born again yan.
Kasi ang ganda ng ngiti. Kung pag nakaganyan, ay, impirno yan. Ganon po ba? Parehas lang. Anong kaibahan pag namatay born again at saka hindi? Ang born again, siya'y bubuhayin magmuli. Pagbalik ni Jesus, ang born again sa salubong. Anong katibayan na tayo'y mabuhay magmuli? Paano natin nasabi na mabuhay tayo magmuli? Ha? Ano po? Maganda ang sagot ni Pastor Chris. Nag-aral. Nag-aral. Anong kay isa tayo sa asawa? Kung magkaklase ba sila nung nag-aral? Ha? Jesus ang daan? Saan? Pwede. 5 points. Bakit natin nasabi na ako mabuhay kung magmuli? Hindi man sa 3 days, ang inaantay ko pag rapture, mabuhay ako kung magmuli. Bakit natin nasabi? Kahit hindi pa nangyari. Kasi tinanggap mo siya na yung tagapagligtas. O sige, kahit tinanggap ko. Tinanggap ko si Jesus. Oo nga, pero Naniwala. kung naniwala ka, nangyari na ba? Paano ko matitiyak na sigurado ako na tinanggap ko, sigurado ako mabuhay yung ko. Mabuhay yung ko. More pa. Ha? O sinilihan ka. Pero nangyari na ba yung nabuhay ka na ba mong huli? Yun ang pangako. Kailangan mo munang mamatay. Nakakita ka naman na buhay ko. Yun ang pangako niya. Dito na nga lang tayo kay Pastor Chris. Kasi hindi niyo matumpok. Kaya natin matitiyak na mabuhay tayo maghuli. Kasi si Jesus lang nauna. Nabuhay na siyang magmuli. Siyang nangako na mabubuhay kayo magmuli. Siya mismo ay nabuhay magmuli. Ang sabi ng Bible, kung paanong si Jesus nabuhay magmuli, ganun din ikaw. Amen. Hello? Ay. Anong itsura ni Jesus nung siya'y namatay magmuli? Ay nabuhay magmuli. Masaya. Masaya na naman. Grabe, di tayo makawala sa masaya. Kasi may Ang saya-saya. feel of Okay. joy daw. Ha? Feel of joy sa Bible. Feel joy pa rin eh. Naglalakbay siya. Ha? Naglalakbay siya. Nung bumalik siya sa langit, Nagpaalam. nagpa... Nagpaalam na babalik na siya. Masaya. Hello? Ay. Tulog ang good music. Ha? Nagpuri. Kaya para pag ako lang magsalita, ako lang din ang maging iskola. Ha? Glorified body. Hindi na yung body mo maraming an-an, maraming had-had, kurikom. Hindi na ganyang body. Hindi na high blood. Hindi na anemic. Wala nang diabetic. Wala nang... lahat ng sakit mo, Hindi na nagugulong. tanggal lahat. Kasi ibang body na. Wala nang karamdaman. Hindi na kumakain. Wala nang wrinkles. Hindi ka na mamroblema ng butas-butas ng tagyawan. Dahil glorified body na pwede akong lumusot dito. Yung body ni Jesus, pwedeng lumusot sa pader. Ang body, katawan ni Jesus nung nabuhay magmuli, pipikit ka lang ng mata mo, budang mo Amerika. Sa Amerika ka na. Sa isang kisap mata, na hindi ka na kumuha ng visa, wala ng papilis, wala ng eroplano, ganong katawan kapag nabuhay magmuli. Hindi ganito masaktan kapag ganyan mo masasaktan ka. Ang body, glorified body, katulad ng katawan ni Jesus na nabuhay magmuli. Di ba si Jesus Christ, sabi ni Tomas,
Ay, hindi ako maniniwala na si Jesus nabuhay magmuli. Imposible yan, sabi ni Tomas. Malibang makita ko. Sa Bisaya, di jug kumutuo. But na. But ni mo. Kung saan paano siya mabuhay magmuli, na grabing bugbog sarado, gulag-gulanit ang buong katawan, mabuhay pa yun? Anong sabi ni... Maliban kung makita ko at yung daliri ko, ipasok ko sa sugat ng kanyang palad, yung nadaanan ng pako, ipasok ko yung daliri ko, at andyan pa ako maniniwala. Kasi absent man si Tomas nung nagpakita si Jesus. Nagpakita na siya muli sa mga disciples. Wala si Tomas, absent. Yun yung napapala sa mga pala-absent. Baka yung mga pala-absent sa church, baka maiiwan pag-rapture. Tingnan nyo si Tomas. Wala siya, naiwan ang kanyang pananampalataya. Sabi niya, "O Tomas, kitang-kita namin, wala ka kasi. Absent. Nagpakita sa amin." Absent. Hindi nga. Nakita nga namin eh. Ang ulit mo. Wala ka kasi, absent ka kasi. Palibhasa, araw ng linggo. Wala ka sa church. Pag nagsisihan na, sabi ni Tomas, maniwala. O sige na, maniwala ako. Basta nakita ko at ipasok ko yung daliri ko. Dumating si Jesus. Ayan. Saan si Tomas? Alam ko, hindi dahil siya naniniwala. O Tomas, alika ako. Nandito ako. Oh Lord, my God. Sabi ni Tomas, hindi na niya nagawang ipasok ang daliri. Bigla na lang siyang lumuhod at nagpatira pa. Oh Lord, Diyos ko. To see is to believe. Sa Christian, hindi to see is to believe. Believe and you will see. Baliktad. Sa atin to see is to believe. Diyan ka na maniniwala kapag nakakita. Sa Kristiyano, maniwala ka. Pagkatapos mong maniwala, sigurado makita mo. Palakpakan po natin si Lord. Okay, unang epekto, kapag born again Christian ka, ang una, ano ngayon? Unang effect, pag ikaw ay, anong power of resurrection, anong mangyari sa atin? Tayo ay, tayo ay anong mangyari sa atin? Okay, muling mabuhay. Okay. Sino dito ang may sakit? Naniwala ka dahil sinabi ng doktor na may sakit ka. Nagpa-check up ka, nagpa-consulta ka. Sino dito na alam na may sakit ka? Taas kamay. Sige po, huwag kayong mahiya. Ang ganyan ng sakit, kurikong lang yan. Okay. Pag malaki yung sakit, check up. Sige, taas kamay. 1, 2, 3. Tatlo lang ang may sakit dito. Taas kamay, sige po. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo papatayin. Okay, sino may sakit? 1, 2, 3. Okay. Sino po dito na minsan nagkasakit? Nilagnat. Yan. Sakit sa ulo. Sakit sa tiyan. Sige, sino may sakit sa tiyan? Sakit ng buong katawan. Ha? O sakit sa bulsa. Ayan, mga kapatid, ganito yan. Ang pagkabuhay ni Kristo, makinig ng mabuti. Ang pagkabuhay ni Kristo, ang epekto nito, na kahit yung ating mga sakit,
kayang tanggalin. Basta't maniwala ka. Nasundan niyo po? Amen. Kaya ko tinatanong sinong may sakit. If you only believe, you will be healed. Bakit ka dadali? Kung ang patay nga na buhay, ikaw ba kayang buhay, nagpapatay-patay? Buhay ka pa. Pero, kumusta kapatid? Buhay ka! Hello? May power ka. Ang power na yan, maniwala ka na may kapangyarihan ka dahil si Kristo ay nagbuhay magmuli. May kapangyarihan dahil sa kanyang kamatayan. Ano sabi ng Bible? Dahil sa kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay, bibigyan ko kayo ng power. Ang tawag nito is the power of resurrection. Sabihin na po natin, power! Power! Resurrection! Resurrection! Kaya lang may power ka, kaya lang hindi mo ginagamit. Hello? Tayong lahat may power. Galing sa nabuhay magmuli si Kristo, ibinigay, I will give you power. Sabi niya, I will give you power. Ngayong buhay ako magmuli, nilampasan ni Kristo ang kamatayan. Hello? Ang kamatayan, di ba ang kamatayan, ending ng buhay, tapos na, wala na si nanay, wala na si tatay, patay na. Sa mga hindi mananampalataya, ang kamatayan ay katapusan. Pero sa mga born-again Christian, makinig ng mabuti. Sa born-again Christian, ang kamatayan ay simula sa bagong buhay kasama si Lord. Hello? Kung ang kamatayan nalampasan, naramdaman pa kaya? Sakit pa kaya? Kahit sabihin man ng doktor na wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na kapag gamitin mo ang iyong totoong pananampalataya na walang imposible sa Diyos. Gagaling ka. Hello? Alam niyo po, tingnan niyo po ako ng mabuti. Sinong nakakita sa akin nung ako ay tinaningan ng doktor na 6 months ka na lang? Sinong nakakita sa akin? Taas kamay, nakakita sa akin. Anong itsura ko nun? Sobrang payat. Mabaong na lang ang kulang. Hirap din ako makalakad. Hirap akong maghingal. Pag tinanggal mo oxygen, para akong nalulunod. Kaya nakatusok lang yung oxygen na confine ako sa New Era. Mamamatay na ako. Pag may taning ka, patay ka na. Pero bakit nandito ako? Na-diagnose ako noon 2016. Umulit pa ulit ang cancer. 2021 nung pandemic. Nung pandemic, naulit na, nandun na sila Pastor Chris. Kasama ko sila si Sandra dyan sa building. Ikakasal sila kinabukasan. Ngayong gabi, umatake ang sakit ko. Di na nila malaman kung anong gagawin, sabi ni Pastor Chris. Nag-away na silang dalawa. Narinig ko ang away nila. Maghingalo na ko Yung dinig na dinig ko yung away nila. Ako ang pinag-awayan nila. Sabi ni Sandra, si Pastor, nanawag na siya ng mga tao hindi ko kilala. Nagsasalita daw ako ng mga pangalan. Nagro-roll call daw ako ng mga pangalan hindi daw niya kilala. Tapos, narinig ko, sabi ni Pastor Chris, pagdating na natin yan, hindi niya na makalabas.
Kasi noon, pag nag-confine galing ka sa hospital, hindi ka napalabasin. Yun ang huli niyong pagkikita. Magkita kayo, ay ibibigay na lang sa iyo, abo. Di ba natandaan niyo po yung COVID? Banga na ang ibibigay ng pamilya. Ikaw, pamilya, hindi ka makabisita, hindi ka makalapit sa inyong pasyente. Lahat ng sakit noon, at isa lang ang sakit na sasabihin ng doktor. Kahit nalipong ka, kay kaon, nahilo ka dahil gutom, COVID. Nabangga sa motor, nasagasaan, pagdating sa ospital, COVID. Nahulog sa niyog. Di ba? May nahulog sa probinsya. Dinala sa ospital kasi napagod ang ulo. Alam niyo yung mga doktor, isa na lang ang alam. Kasi sila rin ay may. Ang mga doktor din. Pag dinala mo sa ospital, wala naman silang gagawin. Painumin ka lang ng vitamin C. Tapos, tatalikod ka lang sa araw, magpapaaraw tuwing umaga. Kaya kung dinala nila ako ni Pastor Chris sa ospital, wala ng COVID. So, maging friend yung... Nasundan niyo po? Pero bakit ako'y masaya? O, dito na papasok yung bakit yung pagkabuhay magmuli? Anong epekto? Masaya. Ano pa? Enjoy. Sabi natin nila, anong pag-asa natin ng mga born again? Bakit pag nabuhay magmuli? Masaya. Hindi na tayo makamove on sa masaya. Alam nyo ba mga kapatid? Dito, tingin sa akin. Ngayon, alam nyo na, kapag nagkasakit kayo, o meron kayong membro ng pamilya na may sakit, may kapangyarihan ka para i-declare mo ang iyong pananampalataya na ikaw ay gagaling. Kapag maniwala ka, tingnan niyo po, nung naniwala ako, nasayang. Sayang ito. Si Sir Montano kaya ito. Nung si Cesar nagkahika, ganito yun. Pero nung gumaling siya, ay ganyan na nasa pintuan. Alright. Church Gomez to eh. Church Gomez. Nang hinayang, All done. panghinayangan pa ba yan? Kung maghihingalo yan, pwede na rin yan. Hello? O, dito na tayo at inimpa. Anong epekto kapag nabuhay magmuli si Kristo? Anong sasabihin? Masaya. hindi na sumagot. Masaya. Nag-ayog di pa kan uputumaya. Enjoy. Enjoy. Alam nyo ba, mga kapatid, ang resurrection dapat ito yung celebration na higit pa sa Pasko. Dapat ito yung Pasko natin, mga Christians. Hello? Dapat mag-exchanging tayo, exchanging gift. Di ba? Dapat mag-bibo ba? Mag-party tayo kasi ito yung masaya. Enjoy. Enjoy. Ito yung enjoy. Ito yung dapat pagkatapos natin magsimba ngayon, dapat mag-swimming. Kasama ba kayo? Amen. Ha? Pupunta tayo sa lumayag. Ayan, pwede. Dapat mga kapatid, masaya. Pag born again ka, masaya. Enjoy. Hello? Kaya pala, ang buhay ng Kristiyano ay
Masayang tunay, hip hip! Masayang tunay, masayang tunay. Kahit nasunugan ka ng bahay, masaya pa rin. Kahit may namatay, masaya pa rin. Bakit? Wala naman siguro namatay. Uy, meron! Kamamatay lang ni, ano pangalan nun, G? Ano? Si Jessica. Asawa ni Jonah. Na masamong ni Igli. Ikli. Supal ko. Kalilibing lang ni Jessica nung isang araw. Kinabukasan, nag-party, victory party doon sa tabing dagat ang mga miyembro. Nag-party! Ang mga tao siguro. Wala silang condolence. Ang condolence, nakikiramay sa Tagalog. Nakikidalamhati. Sa Christians, anong dapat? Congratulations. O, namatayan ka. Uy, sis! Congratulations! Kupag yun yung now. Nag-iyakan na. Alam mo yung iyak ng patay? Iba ang tono. Pag umiyak ang nahiwalayan ng uyab, ng boyfriend, cute. Pag umiiyak siya, kaya na iwanan ng boyfriend, pa-cute kasi magpa-cute siya sa bagay, may sa susunod namang admirer. Pero pag namatayan, ano ang iyak? Okay, sige, sample natin yung ba? Paano ang iyak ng patay? Paano? Di ba? Sino nakakita ng ganyan? Taas kamay. So yung pag umiyak ng namatayan, di ba? Kasi wala nang pag-asa magkita sila magmuli. Kaya sila malabisisi na magbalik. Pero sa Christian, iyak ka. Halimbawa, alam mo born again Christian yan, kapatid mo namatay. Yan. Bakit? Bakit hindi ka masyado nalungkot? Kasi yung namatay na yan, magkita pa tayo ulit. Sunod niyo po, ganyan ang power of resurrection. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon, may natutunan ba tayo? Meron na bang power dahil ako'y Kristiyano? Natatakot ka ba bang mamatay? Ala, missile, darating! So, kaya pala ang mga born again, hindi tayo masyadong takot sa kamatayan, hindi tayo takot mga problema, masaya pa rin kasi may pag-asa. Yung salitang habang may buhay, may pagbangon. Dahil habang may buhay, may pag-ibig. Ibang tumama. So, ibig sabihin, masaya pala. Sino ditong masaya na naging born again? Amen. Sino ditong gustong mag-born again? Gustong mag-born again? Hindi sa relihiyon. Magkaroon ng relasyon kay Kristo. Taas kamay! Pastor, katoliko ako, pero gusto ko mag-born again. Ano nga yung ibig sabihin ng born again? Merong personal na relasyon kay Kristo. Pag wala kang relasyon kay Kristo, namatay ka, sorry ka na lang. Impyerno ka. Pero dahil tanggapin mo si Kristo, may pag-asa ka. Ang kamatayan, temporaryo.
Para ka lang natulog. Pagdating ni Lord, gigisingin ka lang. Gising na gising. Gising. Naghinanong baya siya. Ipatarap sa tulog. Sa isang kisat mata, bigla kang babangon at sasalubong. Pero hindi siya nakakatakot. Pag nabuhay pag muli yung namatay, hindi siya hindi zombie. Ang katawan, katulad ng katawan ni Kristo. Kristo. Yung glorified body, wala ng sakit. Kaya may sakit ka man ngayon, huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot dahil palakasin ka ni Lord. Paggalingin ka ni Lord. Amen? At kahit mamatay ka, bubuhayin ka muli. Bakit? Si Lord nabuhay magmuli. So, hindi lang siya history. May epekto ito sa buhay natin ngayon. Hindi lang ito hallelujah, hallelujah, kundi dahil merong epekto sa buhay natin ngayon. Okay, sige po. Ngayon po, tayo po ay mag-communion. Okay, tawagin po natin yung ating worship team. Worship team. Hello. Okay? Sige po. Tayo ngayon ay dumako sa banal na communion. Holy Communion. Okay, paupuin mo natin yung iba. Paupuin mo na natin. Okay? So, ngayon po, sino po ang nakapag-communion na sa mga nakaraang mga taon, mga araw? Communion. Taas mga kamay. Nag-communion. Okay. Ngayon ating i-refresh. Lahat ng ginagawa natin sa church, ating mga ginagawa sa bilang sa ating mga pananampalataya, meron po itong mga kahulugan. May ibig sabihin. Hindi lamang po ito kakain ng hostia o kakain ng